Sa isang munting kubo sa tabi ng dagat, may mag-inang tahimik na naninirahan. Iniwan pala siya ng kanyang asawa nang walang pasabi, walang paalam. Bakit? Anong dahilan? Anong nangyari? Pero ang mas masakit na tanong, paano niya ngayon bubuhayin ang kanyang anak? Paano ka pa nga ba lalaban kung ang taong dapat mong sandalan ang siyang unang lumisan? Paano ka pa nga ba lalaban kung ang taong sandalan ay lumisan? Iniwan kang mag-isa sa ulan. Paano pa nga ba? Paano ka pa nga ba? Ang langit. So hinahanap natin ka-wild yung tinuro sa atin ng barangay Kagawad. Pangalan daw ay Aira na naninirahan sa tabing dagat. Susugin lang daw natin tong daang ito. Tatagpuan natin yung bahay ni Aira. Tabing dagat na ito Dito kasi kami tinuro nung napagtanungan namin. Sa tabing dagat daw, dito daw ang daanan. Susugin lang daw namin yung daanan. Basta may bahay daw kami nakita, yun na daw yun. Yung bahay nung hinahanap namin na babaeng iniwan ng kanyang asawa. At dito daw namumuhay sa tabi ng dagat. Sana makita natin mga ka-wild. Uy, no trick passing Kapo. Kapo. Ano po? Ay, magandang umaga. Uy, magandang umaga sa iyo. Yung niluluto mo? Saging po. Saging. Ayun. Okay lang na Okay lang na makakwentuhan ka kahit sandali lang. Okay lang. Okay lang. Ayan. Meron akong kasama. Mga vlogger kami. Alam mo yung vlogger? Opo. Ayun, tama. Ayan sila Ayan. Ayan. May nagkwento kasi sa amin na meron daw nakatira dito sa may tulay. Ay, sa may ilog. Opo. May ilog na mag-ina. Mag-ina. Meron ka daw isang maliit na anak. Meron. Siya nasa loob. Pero ba't dalawa? Anak mo rin yung isa? Kapatid po. Mga kapatid mo. Opo. Ayun. Hindi yun ang bunso. Maliit pa. Ayun. Ano nga palang pangalan mo? Aira po. Aira. Ako si Joe. Ayan. Kami yung Wildlife PH vlogger. Napagkwento sa amin na meron nga daw dito nakatira na mag-ina na ang trabaho ay mangunguha ng shell. Totoo ba yun? Ay, okay lang na ilagay ko to dito sa iyo. Yan. Okay lang. Dito lang. Yan. So okay lang makakwentuhan ka dito. Ayun. Tama. Ito na So yan ang mo dito. Parang simpleng buhay. Opo. Pangunguha ng shell. Tapos yan. Kamusta naman dito? Okay naman? Okay naman. Di ba umulan ng malakas sa gabi? Okay naman. Ayun. Totoo ba na umalis yung mister mo dito nang hindi mo alam? Opo. Ayun. So kayo na iwan ng baby mo? Totoo pala. Ngayon, kung iniwan kayo ng mister mo ng basta na lang, paano ka nakasurvive dito? Ano ka nakakasurvive? Pag pag gagasang po dyan sa Gasang dagat. yung pangunguha ng shell. Opo. Ayun. Nangunguha ka ng shell dyan sa dagat. Tapos po binibenta. Pambenta. Bagay yan talaga madalas hanap buhay dito. Opo. Ayun. Di naging mahirap din sa'yo yung... Nung narito si mister mo, anong trabaho niya? Sa po, pagbabalon. Hindi sa dagat? Hindi po. Sa mina. So hindi siya marunong sa dagat? Hindi po. Tapos nung lumipat kayo dito, hindi niya alam ang pamumuhay dito. Pero ikaw, nung talaga ka pa, sanay ka talaga sa dagat? Sanay na po. So ikaw ang sanay siya, hindi? Sa pagbabalon siya, pagmamina? Natuto lang din po. Natuto na lang, hindi rin siya minero? Taga saan ba siya? Taga Maynila. Taga Maynila. Ikaw ang taga dito sa probinsya. Ngayon, nahirapan siya dito. Hindi niya po alam yung mga trabaho dito sa probinsya, lalo na rito sa dagat. Kaso, ang nangyari dahil nahirapan siya, umalis. iniwan ka naman.
Hindi man lang nagpaalam sa'yo. Di po. Ayun. Di paano yan, nalaman mong umalis na siya? Paano mo naman natanggap? Natanggap mo naman agad. Oh. Opo, kahit mahirap. Naisip Ayun. tuloy ako. Ayun. Eh di paano itong, anong baby niyo, lalaki, babae? Lalaki po yun. Lalaki. Ako? Hmm? Hmm. Di, solo mo nang tinataguyod yung anak mo. Opo. Mahirap siguro sa umpisa nung malaman nung Mahirap po, lalo na pag pag walang mag-aalaga, lagi ko Oo. pong kasama. wala yung kapatid mo. Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Unang-una, siyempre, liit pa no anak nyo. Tapos, okay man lang sana kung nagpaalam, baka na lang. Wala kang ka-idea na aalis na pala siya. Nahirapan siya, pero hindi niya naisip yung magiging hirap niya mag-ina. Nawala siya, di ba? Nakalungkot. Nakalungkot naman yung sitwasyon mo dito. So, ang nangyari, lahat mo na ngayon ginagawa. Paghanap buhay, pag-alaga sa anak mo. Po lahat, para mabuhay lang Para kami mabuhay ng lang anak kayo. ko. Ayun. Nakalungkot yung... Ilang taon ka na, Ira? 23 po. 23 ka na. Yung anak mo, ilang taon na? Isang taon. Isang taon na. So, nabigla ka din nung malaman mong... Paano mo nalaman umalis na siya? Hindi ba siya na-aksidente kaya? O ano? Paano mo nalaman? Hindi po. Yung time po na pag-uwi namin doon, marami pong nakakita na sumakay daw po ng biyahe, tas marami pong gamit. So may nakakita sa kanya, umalis na talaga Tapos siya. po yung time na yun, nag-chat siya, nasa lugar daw po niya, Maynila daw po siya. Ayun. Doon po muna daw siya. Ayun. So yun pala. Kasi kung hindi siya nag-chat, isipin mo, na-aksidente siya, hanapin mo pa siya. Pinaalam naman pala sa'yo. Ayun. Kaya lang, yun ang nangyari. Naiwanan kayo ng baby mo. Yun, pagpapatuloy mo yung buhay mo dito sa gilid ng dagat. Opo. Ito bang, ayan, may napansin ako dito. Ito yung, ayan, ang hanap buhay, paghanap ng shell. Opo. Shit. Yan po. Ayan. Ano ito, pahibas na o hibas na yan? Kahibasan po. Kahibasan yan. May taib na. Taid na. Maghanap ka ba uli ng shell mamaya? Shell. Mamaya po paghibas. Kaso po Paghibas. ang paghibas niya, gabi na. Gabi na. Tapos po hindi ganyang Hindi ganyan kahibas. kalaki Maliit hibas. lang po. Ayun. So, ang hanap buhay, mamumuha ka ng shell at bibinta mo. Yan sa bahayan dyan. Sa sentro. Sa sentro. Ano-anong mga shell yung hinahanap mo? Sari-sari po. Ayun mga kapag. Bali, sasama tayo dito kay Ira, kay Ira. Mamumuha siya ng shell. Paano? Sinasama mo o iniiwan mo yung baby? Minsan po kasama ko pag walang mag-aalaga. Pag wala yung pamangkin, kapatid mo. Opo. Pero pag narito, naiwan Ako po mo. mag-isa. So, ibig sabihin, maglalakad ka dyan ng malayo para makarami ka. Ayan Pang talaga ano eh. po niya, diapers, Lalaki. pangkain namin araw-araw. Ayun. Kano kailangan mong kitain para lang mabuhay kayo mag-ina? Minsan po, sa isang araw, wala pang 100. Minsan Ayun. pag maganda po, marami, 300. 300. Ayun, tempuhan. Depende sa dami na makukuha mo. Opo. Ayan. So, pag naka 300 ka, at least mabibili-bili mo yung pangailangan mo. Paano ka pa malalaban kung ang taong sandalan ay lumisan? Iniwan kang mag-isa sa ulan. Paano pa nga ba? Paano ka pa nga ba? Paano pa nga ba? Andala nga, ayun na. Ako, ayun na. Mapit. Ayun. Ayun na. Nagkulay na siya. Hindi makita. Okay lang. Tingnan ko daw. Ilipat po natin, malusot dito, malusot. Ayun. Doon Yun. sa isa. Yan mga kamal. So yung manala oh. Ito ba yung lumalaki pa o ganito lang kalalaki? Nalaki pa po yan. Nangangagat ba ito? Nangangagat? Opo, pag di marunong Di humawak. marunong. Sa ilalim. Sa ilalim. Ayan oh.
Kaya, kaysa tayo manala. Marami ba ito dito? Opo, marami. Umalis man ang taong dapat sana'y naging sandigan ni Ara. Hindi siya nagpadaig sa lungkot at pag-aalala. Sa halip, mas pinili niyang maging matatag. Ipinagpatuloy niya ang pagiging magulang, ang responsibilidad na tinakasan ng dati niyang asawa. Ito siya ngayon, nangunguha ng lamang dagat para may maipangbili ng bigas at gatas. Si Ira, isang simpleng babae, ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang lakas ng isang mandirigma. Hindi siya bayani sa mga aklat, ngunit sa kanyang anak, siya ang lahat. Ang bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, ang bawat sugat na natatamo niya sa pagtatrabaho, ay patunay na kaya niyang punan ang puwang na iniwan ng kanyang asawa. Ay, ito po ulit siya. Dalawa na. Sahang. Dalawa na. Ayun, oh, kita pa yung laman, oh. Ayan nga, oh. Kita pa mga kabaldo, ayun. Dalawa na. Nakatuto dyan. Hindi makita yung isa. Ihaw po, pwedeng ano, hihimayin Wala siya, siya, mga adobo, gata. Bali, pangatlo na. Mayroon siya kanina nakukuha, medyo maliit, ano. Ayun. Dalawa na. Dalawa lang manala. Dalawa na po siya. Ito siya. yung isa, oh. Pakita mo ano eh. Ayan, ito yung nauna kanina, mga kawal. Ayun na. Parang nakakatakot din, ano. Ayan, mga kawal. Ito yung mga nahuli niya. Iba't ibang uri. Ayan. Ayan. Nasaan, baby, yung ano mo? Nasaan yung inaalagaan mo? Tulog. Tulog. Ano ang pangalan mo, baby? Ano? Aika. Mayroon ka bang parang mensahe doon sa asawa mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya? May gusto ka ba sabihin sa kanya? Meron naman po. Yung nais. Malay mo, makita niya to. Gusto mo pa rin sana bumalik siya dito. Opo. Makita niya yung kalagayan nyo. At least masamahan niya ulit kayo. Kasi ayaw mo naman siguro lumaki rin yung anak mo na walang ama, ano? Opo. Kasi isa yun sa pinakamahirap, habang lumalaki, maghahanap siya ng ama. Kaya sa tingin ko, kahit ikaw gugustuhin mo na bumalik siya. Pwede kong matanong, nag-away ba kayo bago siya umalis? Hindi po. Hindi naman. So, parang silent lang talaga yung nangyari. Walang away, walang ano. Basta na lang siya nawala. Nagpaalam lang po siya na uuwi siya. Uuwi. Kukunin daw po. Tapos nung ilang oras na, hindi pa po siya nabalik. Hanggang sa umuwi na po kami. Ayun. Lumayas na pala. Doon mo lang nalaman. Nung nadama mo, nung malaman nung wala na siya. Anong nadama mo doon? Masakit po. Kasi hindi ko alam yung dahilan niya. Ayun. Saka siyempre, iba yung pakiram na basta ka nilang iniwan. Maintindihan mo pa kung may pinag-awayan kayo. Siyempre, minsan, siguro nagalit o ano. Pero yung walang dahilan, minsan, mahirap may paliwanag kung ano yung dahilan. Kaya, okay sana kung madali yung buhay dito. Siyempre, mahirap. Kaya parang sa tingin ko nga, naging mas mahirap din yung kalagayan mo mula na mangyari yun. Anong gusto mong may mensahe ka ba sa kanya na ano? Sakaling bumalik siya, tatanggapin mo pa naman siya. Opo, para sa anak namin. Ayan, tama. Tama yun. Just mabuo yung pamilya niya. Kasi yan naman talaga yung gusto ng lahat. Lalo, hindi naman siguro kayo madalas na nag-aaway, hindi naman madalas nagkakaproblema. So, posible ang dahilan, hindi niya kinaya yung buhay dito. Kasi hindi siya sanay. Pero ikaw, talagang tingin mo, kaya mo makasurvive dito? Kaya po. Kaya kasi ganyan nga. Kasi dito po kami binuhay ng magulang namin. Mula pagkabata, Opo. gano'n yun. Sa ngayon, nagkaroon kami ng sariling pamilya. Oo, Ganito rin po. ganito rin. Pero sa tingin mo, kaya mo. Kaya po. Sa bagay, nakita ko nga na yung ng ikaw sa kayong anak mo, nabubuhay mo eh. Ibig sabihin, kaya mo talaga. Siguro nga lang talaga, hindi siya sanay. Kaya,
Kaya hindi niya kinaya. Pero siyempre, ano man yung dahilan niya, hindi pa rin yung katanggap-tanggap. Kasi marami ng pamilya na nagtitiis ng magkasama. Tinitiis ang hirap, tinitiis ang mga pasakit, mabuhay yung pamilya. Kaya kumbaga, mahirap ipaliwanag ano ba talaga ang dahilan niya. Pero siyempre, hiling din naman namin na sana yun. Bandang huli maging maayos sa pamilya mo. Para makasabog ba. Ikaw, anong pinakapangarap mo? Saan ang pinakapangarap mo ngayon? Anong nasa isip mo na sana mangyari sa'yo para at least maiba naman yung kwento ng buhay mo? Anong nasa isip mo? Magkaroon po ng sariling bahay. Ayun. May maganda pong hanap buhay. Ayun. Wala ka namang naisip na pumunta na Maynila, mag-abroad o ano? Wala Iwan yung... po. Wala. Saka po maliit pa po yung anak ko, walang mapapag-iwanan. Ayun. So sa ngayon, ang nasa isip mo, palakihin mo na yung anak mo. Yung magulang ko rin po ay ganito rin po ang trabaho. Wala So, rin araw-araw sa bahay. So hindi mo pwedeng iwanan yung bata. Ayun. Gusto namin makatulong sa'yo, Era. Kaya ito, galing ito sa aming sponsor na si Doc Siggy. Ayan, 1, 2, 3, 4. 4,000 to para nabanggit mo kanina. Pagka nabinta mo, bibili ka ng diaper, bibili ka ng gatas, bibili ka ng pagkain nyo. Ayan. So, ibig sabihin, binabudget-budget mo yung nabinta mo. Opo. Kung kikita ka ngayon ng 200, yan yung magiging panggastos nyo. Araw-araw mo ba kailangan maghanap? Di naman. Araw-araw talaga. Araw-araw po. Ayun. Kasi yung kikidain ko po, ngayon lang. Ngayon lang. Kinabukasan wala na. So, talang kailangan mo. So, kung wala kang kinuha, wala ka rin kakainin kinabukasan. Mahirap yung sitwasyon. Ayan. Ito, may 4,000 galing to sa aming sponsor na si Doc Siggy. Para kung ano man yung kailangan mong bilhin sa iyong anak sa iyo, at least makapagpahinga ka ng ilang araw. Maraming salamat po dahil dito po natulungan niyo po ako. Malaking tulong po ito para sa akin. Salamat po ng marami. Sana po marami pa kayong matulungan na tulad namin nangangailangan. Ayun. Maraming salamat po. Ayan, walang anuman. Salamat din sa pagpayag mo na may dokumento natin yung simpleng buhay mo dito. Sana maging ligtas kayo dito. At sana, yan, mapalaki mo ng maayos yung anak mo, magtagumpay ka sa mga pangarap mo sa buhay. So maraming salamat po, Doc Siggy, sa iyong kabutihang loob. At muli, maraming salamat po sa mga sponsor, mga viewers. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you po.